For years, Sunshine Media Network International has remained committed to delivering truth that matters. Anchored on the principles of responsible journalism, the network prioritizes facts, clarity, and information that truly matters to the public. SMNI provides a platform for voices that are often unheard, stories that deserve attention, and issues that demand understanding. Public service and national interest remain at the heart of every broadcast. Through consistent reporting and meaningful programming, SMNI continues to strengthen credibility and build public trust. This commitment to truthful and relevant reporting has not gone unnoticed. Over the years, SMNI has received various awards and recognitions from different institutions and organizations. These honors highlight the network's contributions to public service, broadcasting excellence, and nation-oriented programming. Each recognition stands as a testament to SMNI's dedication to responsible journalism and meaningful storytelling. More importantly, these accolades reflect the confidence and trust placed by the public and partner institutions. Guiding this mission is the vision of the network's honorary chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy. His leadership underscores the belief that media can be a powerful force for nation building. Under this vision, SMNI promotes unity, moral values, and responsible citizenship among Filipinos. Programs are designed not only to inform, but also to inspire and empower communities. Because for SMNI, the mission goes beyond broadcasting. It is about contributing to the progress and development of the nation. This commitment to service extends beyond the television screen. Through the SMNI Foundation, the network implements humanitarian and community outreach initiatives across the country. Programs provide assistance to communities, children, and families in need, bringing help where it matters most. SMNI also works hand-in-hand with its partner organizations, including the Sunshine Philippines Movement, the Keepers Club International, and the Children's Joy Foundation Incorporated. Together, these organizations promote volunteerism, compassion, and social responsibility. Their programs demonstrate SMNI's commitment to real public service, turning advocacy into action. SMNI, delivering truth that matters for nation building. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhilang sa DXRD SMNI Radio Davao. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Oras na ito mga kapartner, alas 6:33 sa buntag. SMNI Radio News Blast sa buntag. Mga balita o mga impormasyong nagadilaang karong kabuntagon.
SMNI Radio News Blast sa buntag. Mga nagpagabagang balita sa Davao ug Mindanao ug tibuok Pilipinas. Ania na! Gikan sa DXRD 711, ania ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Alang sa ulo sa atong mga balita, sa Davao City magpasundayag sa Davao Borneo Economic Corridor Forum atol sa ASEAN Summit. Embahador sa Denmark nakipulong kay Mayor Baste sa Dakbayan sa Davao. Ronda Mindanao mga residente sa Pagadian City naglaom og mas maayong serbisyo sa PhilHealth Human sa pagbalik sa 60 billion pesos. Agusan del Norte nagpalig-on sa kampanya Batok Hypertension ug Diabetes ilalum sa WHO back program. Sa balitang National, SP Cayetano mipasibya sa ngaday dili diversionary tactic ang pagpamusil sa sulod sa Senado ug Senator Bato miundang na wala na sa sulod sa Senado. Senado nag-convene isip impeachment court sa Mayo 18. Balitang international, mukabat sa isa ka gatos ka sibilyan namatay sa airstrike sa Zamfara. Sports News, Grizzlies nagpakita og pagbangutan sa kalit nga pagkamatay ni Brandon Clark. Sa atong balitang showbiz, Jessica Sanchez na makigabahin sa ilang iladong OPM artist sa kick-off concert nga Zizan. SMNI Radio News Blast. Madayaw Davao maayong buntag Mindanao, Visayas ug Luzon adlaw karon sa Biyernes, Mayo 15, 2026. Ako ang inyong tigbalita, ako si kapartner Vic Tahud. SMNI Radio News Blast. Sugdanan nato mga kapartner atong balita dinhis sa Dakbayan sa Davao, mahimong tiga pasundayag sa Davao Borneo Economic Corridor Forum atol sa ASEAN Summit ang Dakbayan sa Davao nga pagahigayunon gikan Setyembre 17 hangtod 20 sa SMX Convention Center Davao. Sumala kang Maria Lourdes Monteverde tumong sa maong forum ang pagpalig-on sa pamatigayon, pagpamuhunan ug pagtinabangay tali sa Mindanao, Borneo ug mga nasod sa ASEAN ug gilauman nga mokabat sa 5 ka gatos ka mga partisipante ang motambong. Ipakita usab sa summit ang potensyal sa Davao City ug Mindanao sa agrikultura, turismo, teknolohiya ug negosyo, lakip na ang paggamit sa artificial intelligence, robotics, drones alang sa gagmay nga mga negosyo. Gilauman nga moapil ang Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand ug Vietnam sa maong kalihukan ug gisuportahan sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor sa Davao. SMNI Radio News Blast. Nakigpulong si Franz Michael kay Hold Melvin kang Mayor Sebastian Baste Duterte sa Dakbayan sa Davao ni adtong Miyerkules, Mayo 13. Ang maong panagtapok gitumong sa pagpalig-on sa panagtinabangay kali sa Denmark ug Dakbayan sa Davao, hilabi na sa agrikultura, pag-atiman sa panglawas ug pagpamuhunan. Gihisgutan sa duha ka opisyal ang posibleng mga proyekto ug panag-uban nga makatabang sa pagpauswag sa ekonomiya ug serbisyo publiko sa Dakbayan. Sumala sa City Government of Davao, kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagdani ug langyaw nga mamumuhunan ug pagpalapad sa international nga relasyon. Gilauman nga ang maong kolaborasyon magdala og dugang higayon sa negosyo, teknolohiya ug mga serbisyo nga mapamhimuslan sa mga Davaoenyo. SMNI Radio News Blast. Formal nang napirmahan mga kapartner ang kasabutan sa pamatigayon tali sa Tokushima Auction Market Corporation ug Davao Katigan Manufacturer of Coconut Byproducts Incorporated aron mapalig-on ang industriya sa lubi ug mapalapad ang merkado sa export sa Pilipinas paingon sa Japan. Sumala kang Carlo Magno Obelidhon, miagi una sila sa higpit nga proseso sa mga permit, dokumentasyon ug mga sukdanan sa kalidad sa Japan sa wala pa natuman ang panag-uban. Matod pa niya dako kini nga higayon alang sa mga mag-uuma sa lubi ug mga tiga-ama
sa Mindanao. Matud usab kang Yoshihisa Arai, dili lamang negosyo ang tumong sa ilang panagtibangay ay nabangay, kundi usab ang kabag-uhan ug malungtarong pamaagi aron mapalambo pa ang paghimo sa mga produktong gikan sa lubi sa Davao Region. Katuwang sa maong kasabutan ang City Government of Davao, Department of Trade and Industry ug Department of Agriculture nga nagpasalamat sa maong proyekto nga gilauman makadugang sa merkado ug panginabuhian alang sa mga mag-uuma sa lubi. Samtang giingon ni Ramon Barbosa nga ilang gipadako ang operasyon sa Turil aron mas daghang mag-uuma sa lubi ang matabangan ug makabaton og mas maayong kita pinaagi sa paghimo sa coconut sap ug uban pang mga produkto gikan sa lubi. SMNR Radio News Blast. Naglihok dayon ang mga opisyal sa Mindanao aron pakalmahon ang kabalaka sa publiko human sa travel advisory nga gipagawa sa Australia batok sa pipila ka bahin sa isla sa Mindanao. Sumala sa Police Regional Office Davao ug Mindanao Development Authority, nagpabiling malinawon, luwas ug bukas alang sa turismo ang negosyo ang kadaghanang bahin sa Mindanao. Wala usab sila'y na monitor nga aktibong hulga sa terorismo sa Davao Region ug Eastern Mindanao. Matod kang Mindan Deputy Executive Director Romeo Montenegro, dako na ang kalambuan sa kalinaw sa seguridad sa Mindanao sulod sa milabayng mga tuig. Gidugang usab ni Secretary Leo Tereso Magno nga dili sentro sa terorismo ang Mindanao. Sa pinakabagong survey sa Minda, misaka sa 89.69% ang safety rating sa na mas taas sa niadtong 2024 na mas taas kaysa sa 2023. Bisan adunay pipila ka mga nahitabong insidente sa hilit nga mga lugar, giingon sa otoridad nga limitado lamang kini ug wala nagrepresentar sa tibuok kahimtang sa isla sa Mindanao. News Blast. Giaprobahan ng mga kapartner sa 21st City Council sa Davao City ang ordinansa nga naghatag og insentibo alang sa mga electric vehicle o EV manufacturers, dealers, users o public transport operators aron mapalambo ang limpyo ug malungtarong transportasyon sa syudad. Lakip sa mga benepisyo ang tax holiday sulod sa unom ka tuig ug libre nga mga parking hantod sa oras ka sa pipila ka government parking areas. Turkuron usab ang Electric Vehicle Monitoring Committee aron magmonitor sa implementasyon sa ordinansa sa pagsiguro nga nagtuman ang mga negosyo sa mga lagda sa gobyerno. Samtang nagkadaghan ang paggamit sa EVs, padayon usab ang pagtukod sa mga charging station sa Davao City. Lakip na ang fast chargers nga makapacharge sulod lamang sa 20 hangtod 30 minutos. SMNR Radio News Blast. Philippine Standard Time, alas 6:41 sa buntag. Magpadayon ta para sa itong mga balita din hinapunta sa Mindanao. SMNR Radio News Blast. Nagpasalamat ang mga residente sa Pagadian City human sa opisyal nga pagbalik sa 60 billion pesos ngadto sa PhilHealth nga ilang gilauman nga magpalig-on ug makapaayo sa serbisyong panglawas alang sa mga miyembro. Alang sa mga lumulupyo, dako kini nga tabang aron mas mapalambo ang paghatag og serbisyo medikal, hilabi na sa pamilya nagsalig sa insurance sa gobyerno. Matud kang June Garcia, nalipay siya sa maong balita og naglaom na mas mapalapdan sa PhilHealth ang ilang serbisyo aron mas daghang nanginahanglan ang matabangan. Sumala sa PhilHealth, ang pagbalik sa pondo nagpakita sa paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa serbisyong panglawas ug pagsiguro nga mas daghang Pilipino ang mas makabenepisyo sa mas maayong tabang medikal ug mga programang panglawas. Gipasalig usab sa ahensya nga gamiton ang maong pondo aron mapalambo ang benepisyo sa mga miyembro ug mapaspas ang paghatag og patas ug kasaligan nga serbisyong panglawas sa tibuok nasod. SMNR Radio News Blast. Giauhag mga kapartner sa Department of Health o DOH Region 10 ang mga lokal nga panggamhanan sa Northern Mindanao nga paligunon o higpiton ipatuman ang smoke-free nga mga polisiya ug ordinansa sa pampublikong mga lugar. Matod ni Dr. Christian Jedia Labitad, kinahanglan nga walay panigarilyo og vape sa mga komunidad, lugar trabahuan ug mga eskwelahan aron mapanlipdan ang katawhan batok sa kadaot sa aso gikan sa sigarilyo o vape.
Gipasidaan usab ang DOH-10 ang publiko mahitungod sa second-hand o third-hand smoke nga mahimong mopilit sa kortina, higdaan og lamesa ug uban pang mga butang sulod sa balay nga posibleng masimhots og musuyop sa mga bata ug pamilya. Gipamahayag pa sa ahensya nga mahimong hinungdan kini sa sakit sa baga, sama sa hika, pulmonya, labi na sa mga kabataan. Ug gikabalaktan usab sa DOH-10 ang nagkadaghang paggamit sa vape sa kabatan-unan ug gipasiugda nga dili kini luwas sa alternatibo sa sigarilyo tungod sa mga kemikal nga makadaot sa lawas o makapaadik. Giawhag usab sa ahensya ang mga lokal nga konseho sa paghimo sa pagpatuman og mga ordinansa batok sa panagarilyo ilabi na duol sa mga eskwelahan ug pampublikong lugar aron mapakunhod ang mga sakit nga naay kalabutan sa sigarilyo ug vape. SMNR Radio News Blast. Gipakusog sa probinsya sa Agusan del Norte ang kampanya batok sa hypertension ug diabetes pinaagi sa programang proteksyon para sa alta presyon nga gisuportahan sa World Health Organization ug Department of Health Caraga. Ang maong programa nagtutok sa sayong pagkahibalo sa sakit, pagpugong sa komplikasyon ug gusto nga pagdumala sa mga pasyente aron makunhuran ang hospital admissions ug mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga apektado. Sumala sa Provincial Health Office, dako kini og tabang sa pagpakunhod sa kaso sa non-communicable diseases sa probinsya, pinaagi sa screening, health education ug regular nga monitoring. Gipasiugda usab sa lokal nga panggamhanan ang pagpalig-on sa kooperasyon sa mga partner agencies aron mapalambo ang serbisyo sa panglawas ug mas mapalit kini sa katawhan sa mga lungsod sa Agusan del Norte. SMNR Radio News Blast. Gipalapdad sa PhilHealth Soc-Sargent ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP aron mas daghang residente ang maka-avail sa libre nga serbisyong panglawas sa medisina. Laki sa gihimong lakang ang pagkitambayayong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapadali ang rehistrasyon sa ilang mga empleyado ug komunidad sa laing-laing YAKAP facilities. Sumala sa PhilHealth Region 12 ang maong programa gitumong sa pagpalig-on sa kahibalo, pagdani sa mas daghang miyembro o pagpalapad sa primary care benefits pinaagi sa mga kampanya o community activities. Karong panahon na nakaabot na sa 66% ang registration sa rehiyon o 1.29 million sa target nga 1.95 million katao. Padayon usab ang YAKAP Caravan sa rehiyon aron magdala og serbisyong panglawas o mag-awhag sa mas daghang Pilipino nga magperehistro sa programa. Headlines News Blast. SP Cayetano may pasibya nga dili diversionary tactic ang pagpamusil sa sulod sa Senado. Senator Bato giingon nga wala na sa sulod sa Senado. Senado mag-convene isip impeachment court sa May 18. Sa atong international, mukabat sa isa ka gatos ka sibilyan na matay sa airstrike sa Zamfara. Sa atong balitang sports, Grizzlies nagpakita og pagbangutan sa kalit nga pagkamatay ni Brandon Clark. Jessica Sanchez makigbahin sa ilang iladong o PM artist sa kick-off concert nga season. Kanang pang mainit nga balita sa among pagbalik. SMNR Radio News Blast. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DXRD, SMNI Radio Davao. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAC para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD
SMNI Davao Media Platforms. Taon-taon, kwento sa bawat kwento, katotohanan sa bawat katotohanan. Mula pa sa pasimula, malinaw ang aming misyon. Magbigay ng tamang impormasyon, maglantad ng katotohanan, manindigan sa lahat ng oras, lalo na't kinakailangan. Hindi lang minsang kinilala, kundi muli at muli. Sa likod ng bawat pagkilala ay katotohanang naibahagi. Isang tinig na narinig, isang katotohanang umabot sa bawat Pilipino. Sa kabila ng nagbabagong panahon, sa kabila ng mga pagsubok, nananatili ang aming paninindigan. Ang pundasyon namin ay katotohanan. Ang lakas namin ay tiwala ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat po. SMNI, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DXRD, SMNI Radio Davao. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Oras na to mga kapartner, alas 6:50 sa buntag. Muling nagbabalik ang SMNI Radio News Blast. Sundan na nato mga kapartner atong mga balita din hinapunta sa atong nasod sa Pilipinas. Sa unang national news, gipahimakak ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang insidente sa pagpamusil sulod sa Senado ni atong Miyerkules sa gabi usa lamang kapalihis og taktika. Matod niya, seryoso ang nahitabo og posibleng na miligro ang kinabuhi sa ang mga naa sa sulod sa Senado. Gipasabot ni Cayetano nga wala siya'y kalabutan sa maong insidente ug imposible nga siya'y maoy nag-organisa niini. Sumala sa Office of the Senate Sergeant at Arms, adunay mga armadong lalaki na nakasulod sa Senado nagpagpangutana kung kinsa sila o kanila ang misinggit og NBI. Gisugo sila sa paghulog sa ilang armas apan wala mosunod. Dinungdan nga mipagawas ang Senado og 27 ka mga warning shots samtang 5 ka putok naman ang gikan sa laing grupo nga naitala. Giimbestigahan karon sa Senado ang motibo sa mga lalaki kung giunsa nila pagsulod sa ikaduhang andana diin nahimutang ang session hall, committee rooms ug opisina sa mga senador. Gipadayag usab ni Cayetano nga isubay na sa mga otoridad ang mga ebidensya o mga pagkatawo sa mga nalambigit o gidala ang usa sa Pasay para sa inquest. Sa laing bahin, gikumpirma sa ni Cayetano nga sa Senator Bato de Rosa miundang nasa sulod sa protective custody sa Senate building. Bisan pa siya gipaubos siya sa protective custody niya atong mga nilabay nga adlaw. Matod ni Cayetano, nakadawat siya og mensahe gikan sa asawa ni Bato nga nagpasalamat og dangayo og pasaylo sa nahitabo. Sumala sa mensahe nga milakaw si Bato aron malikayan nga madamay pa ang uban og tungod sa kabalaka sa seguridad sa tanan diha sa Senado. Sumala sa ulat sa usaa, si Bato miuban kang Senator Rubin Padilla sa pagbiya sa Senado alas 2:30 sa kadlawon sa Huwebes. SMNI Radio News Blast. Formal nang gihatag sa Senado ang Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte og nakatakda na kini nga mag-convene isip impeachment court sa Lunes, May 18 alas 3 sa hapon. Sumala kang Senate President Alan Peter Cayetano na dawat na sa Senado ang reklamo og ilakip kini sa regular calendar.
alang sa pagtukod sa impeachment court. Sa maong adlaw, panumpaan ni Cayetano isip presiding officer og mosunod ang 23 ka mga senador. Humaniini padadaan og sa summons ang kampo sa Vice Presidente ug maghulat sa ilang tubag sulod sa gitakdang panahon sa balaod. Wala pa eksaktong petsa sa pagsugod sa trial proper apan ipatuman kini base sa gitakdang proseso ug mga adlaw sa rules sa impeachment. Giingon usab sa Senado nga maningkamot kini nga dili madugay ang proseso ug ipadayon ang regular legislative work samtang nagpadayon ang impeachment proceedings. SMNR Radio News Blast. Gi-question ni Attorney Paulo Panelo ang paggamit sa Republic Act 9851 isip basihan sa posibleng pagsurrender sa usa ka individual ngadto sa International Criminal Court. Matud niya dili kini makalabaw sa constitutional rights sama sa due process o proteksyon batok sa legal nga mga pagdakop. Giingon usab ni Panelo nga ang extradition mahimo lamang kung adunay kasabutan tali sa mga estado o gipasiugda niya nga dugay nang wala nay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nag-awhag usab si Panelo sa Korte Suprema nga magpagawas og temporary restraining order aron mapugnan ang posibleng paglakop kang Senador Bato de la Rosa samtang wala pa masulbad ang kaso. Matud niya kinahanglang klaruhon sa korte ang proseso aron malikayan ang kalibog sa implementasyon sa bisan unsang ICC warrant. International News Blast. Mukabat sa isa ka gatos ka mga sibilyan ang namatay human sa airstrike naghimo sa militar atol sa operasyon batok sa mga armadong tulisan sa amihanang kasapdanan o kasadpang bahin sa Nigeria. Tungod sa maong insidente, daghang residente ang napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay tungod sa kahadlok og nagpadayon nga tensyon sa komunidad. Nanawagan ang pipila ka humanitarian group sa husto og lapad nga investigasyon ug mas lig-on nga proteksyon alang sa mga sibilyan sa tunga sa nagpadayon nga kagubot sa rehiyon. SMNR Radio Sports News. Nagpakita og pagkasubo ang Memphis Grizzlies sa kalit nga pagkamatay sa ilang forward nga si Brandon Clark. Sa mensahe sa NBA team, ilang gipahayag ang ilang kaguol sa pagpanaw sa 29 years old nga player ug ilang pagpakighiusa sa pamilya nga nabilin. Gilarawan sa Grizzlies si Clark isip usa ka maayong kauban sa team ug usa ka importante nga bahin sa komunidad sa Memphis nga dili gayud makalimtan. Sumala usab sa NBA Commissioner Adam Silver dako ang kasubo sa tibok liga sa pagkawala ni Clark nga ilang giila isip maayong teammate ug leader sa court. Si Clark gidraft sa 2019 ug nagduwa lamang sa Memphis Grizzlies. Sa tibuok niyang NBA career sa iyang rookie season, nakasulod siya sa NBA All-Rookie First Team nga adunay average nga 12.1 points ug 5.9 rebounds per game. Sa karon wala pa gipahibalo sa NBA ang hinungdan sa iyang pagpanaw. Showbiz News Blast. Makig-uman sa Jessica Sanchez sa pipila ka iladong OPM singer sa iyang kick-off concert nga season. Ang concert paghimuon sa Smart Araneta Coliseum sa May 16. Lakip na sa pagig-uban kaniya mao sila Gary Valenciano, Regine Velasquez, Martin Rivera, Darren Espanto, Morissette James, Raid og Vice Ganda. Gisulti usab niya nga ipakita sa concert ang iyang musical journey sukad pa sa iyang pag-appeal sa America's Got Talent niadtong 2006. Ipailas usab niya ang iyang bagong album nga SZN nga adunay collaboration la Morissette nga Stronger Than Before. Lakip usab sa iyang kanta ang Breeze It All ni Bruno Mars nga naghulagway sa iyang kasamtangang season sa kinabuhi. SMNR Radio News Blast. Ug happy Friday sa tanan mga ka-partner ug happy tadi-ay mga ka-partner ang atong mga pasukan sa atong mga bata sa June mga ka-partner no. Ug happy vacation gyapon kay mga nasa 25 days pa mga ka-partner bago ang atong pagbukas sa 2026 no, school year 2026 to 2027. And good luck sa atong mga estudyante mga ka-partner. Ug mao kani atong mga balita nga nakalap karong kabuntagon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa
sa DXRD 711 SMNI Davao sa atong presidente Sir Marlon Rosete o sa atong technical site kapartners Nelson Salada. Ako ang inyong tigbalita. Ako si kapartner Vic Tahod. Para sa Diyos ug sa Pilipinas nating mahal. Inyong napaminawan ang mga labas ug init na mga balita hatod kaninyo sa SMNI Radio News Blast. Uban ni kami sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagtutok. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DXRD SMNI Radio Davao. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita ug serbisyo.